Venice, wait! Let me go! I don't want to see your face again. Protesta pa nito. Tsaka sinikap kumawala sa pagkakahawak niya. Let me go! No! Di niya to hinayaan na makawala. Hinila niya ito papalapit sa kanya, tsaka hinapit sa bewang at hinalikan. He kissed her for a long time. Naramdaman niya ang pagpipilit nitong itulak siya, pero kulang ang lakas nito. Napasinghap to nang pakawalan niya ang mga labi nito. Huminga siya ng malalim para makasagap ng hangin. I'm sorry if I hurt you, Anya. Let me go! Matigas na wika nito. No, I won't. Lalong humigpit ang hawak niya sa braso nito. Come on, Venice. Masama bang makasama kong asawa ko ngayong gabi? Hindi mo ako asawa. May bahid ng hinanakit ang tinig nito. Muling naramdaman niyang sakit na naramdaman niya 3 taon ang nakakaraan. Mapait ang ngiting pumaskil sa labi niya. Look, hindi mo ako pwedeng ipagkaila dahil legal ang kasal natin. We are married now. You were never my husband, Xander. Kung paano mo pa nasasabing asawa kita? Punong-puno ng puot na sigaw niya rito. Lumawag ang kapit niya sa braso nito. Her words were like blades that cut through his heart. Inalis niyang maskarang suot. Mataman niya tong tilitigan. I'm sorry. Yun na lang ang tanging nasambit niya. Lumamlam ang ekspresyon ni Venice. Parang naramdaman din niya ang emosyong bumabalot kay Xander na mga sandaling iyon. Inalis din niya ang suot na maskara. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nang mawala ka. I can't forgive you. I am willing to wait. Tumalikod siya dahil parang di niya na kayang makita pang ekspresyon nito. Ngunit sadyang mapilit ito at muli siyang pinarap dito. You did not answer me, Venice. Masama ba makasama kong asawa ko ngayong gabi? Namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. I've missed you, honey. Di siya nakasagot sa pahayag nito. Haven't you missed me? Couldn't you just spend a little time with? Please, Xander. Ayoko munang kausapin ka ngayon. Just leave me alone. Tiranggal niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Bumuntong hininga ito. Alright, please. Just let me take you to your room, okay? Xander, please? Maging ang mga mata nito, tila humihiling din sa kanyang pagbigyan niya ito. Bahala ka nang ha? Sabi niya at saka nagpatiunan na. Oh, how she hated his style of asking. Kung mayroong isang bagay na hindi talaga niya kayang tanggihan, yun ay ang paghiling nito. Nang marating nila ang cabin niya, diretso siyang pumasok sa loob. Nang isasara niya na iyon, biglang iniharang ni Xander ang katawan nito sa pinto. What? Kunot noong tanong niya. Ngumiti si Xander. Kapag kwan hinila siya nito at saka maling pinaglapat ang mga labi nila. Nabiglaman siya, hindi niya nagawang tumanggi. How could she resist that sweet kiss he was giving her now? She was about to lose her mind when he ended the kiss. At ayaw man niyang naiminin, naiinis siya. Good night, honey. Anas nito sa tenga niya. Tsaka tuloy ang lumabas ng kanyang kwarto. Isang matalim na tingin lang ang sinagot niya rito. Sinara na niya ang pinto. Pagkapanid noon ang hihinang napasandal siya doon. God, I've missed him so much. Anang isip niya. But I hate him. Iniwan niya ako at tiniyang mag-isa for 3 years. Muling nanumbalik sa isipan niya ang mapait niyang alaala. 3 taon na nakakaraan. Mula nung ikasal sila ni Venice at Xander, tila palagi na lang wala sa sarili si Xander. Ni hindi siya nito kinakausap. Nang lumapit pa sila sa bahay na regalo ng mommy nito dito. Hindi rin siya pinapansin nito. And she was hurt. Ano nangyari? Bakit sila nagkakaganito? Hanggang isang araw nakita niya ito nag-e-empake ng damit. What are you doing? Nagtatakang tanong niya. I'm leaving. Tila naiinis na sagot dito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. Where are you going? Nag-angat ito ng tingin. To hell. Wanna come with me? Sarkastiko nitong sagot. Napailing si Venice. Di niya lubos maisip na magkakagano ng dating magandang samahan nila ni Xander. Xander, please. Sabihin mo sa akin kung anong problema, ha? Walang problema. Gusto ko lang umalis. Xander, please. He sighed. Venice, we both know how we got into this situation. Yun ang problema. Got it? Nanulumong napaupo si Venice sa kama. Don't leave me. He looked at her as if she was lost a child. Your life won't get better there. Stay here. Sinara nito ang zipper ng traveling bag. I'm sorry, Venice. Goodbye. Anito at saka tila baliwala na lumabas. Bahagyang narinig ni Venice ang makina nang paalis sa sasakyan ng asawa. Di tumimo sa isip niya ang mga nangyayari.
Mababaliw na nga yata siya. 3 taon siyang namuhay mag-isa sa bahay na binigay ng mommy nito dito. Mag-isa sa lamig ng gabi at mag-isa sa sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkawala nito. And how she hated him now. He made her tremble again, though he had have no right to do that to her again. But with just a kiss, with just one kiss, she was going crazy again. She dragged herself to bed. Binagsak niya ang katawan sa kama. Bakit ba naman kasi bumalik-balik pa ang hudlom na yun eh? Maktol niya. A part of her was saying that he should go away again, but although she did not want to admit it, there was a part of her that was rejoicing upon seeing him again. "Good morning, ma'am. Flowers for you." Wika na isang crew kay Venice na nooy umiinom ng kape sa terrace ng cruise ship. Iniabot nito sa kanya ang bouquet of white roses. "Thanks. From?" Kulot noong sinulyapan niya ito. "Mr. Monteverde asked me to give it to you." Sagot nito, tsaka magarang na nagpaalam sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang businessman na si Paolo Monteverde. Nakilala niya to sa isang conference at nakasama na sa isang charity work. Pagkatapos doon naging magkaibigan sila. Napangiti siya. Sweet at maginoo talaga si Paolo. In fact, he was an ideal man. Kanino galing yan? Tinig ni Xander ang pumutol sa iniisip niya. Napalingon siya. Oh God, he looked gorgeous. Even in a casual t-shirt and maong pants, hindi pa rin nagbabago ang dating nito mula pa nung college pa lamang sila. He was still a hunk. Lumapit ito sa kanya. May dala rin tong bulaklak. Tulips naman. Sino nagbigay yan sa'yo? Nakataas ng bahagya ang mga kilay na tanong nito. None of your business, jerk. Sagot niya nang matauhan siya. Tila kasi nilipad ang isip niya nang makita niya ito. I'm your husband, and you're telling me that it's none of my business? Attorney Venice Garcia, you know martial law, don't you? Nabigla siya nang kunin nito ang bouquet ng hawak niya at walang pag-aalinlangan, inihagas yon sa dagat. Hey, ano ka ba? Napatayo siya. Bakit mo ginawa yun? Because that one is illegal. Ito ang legal. Sabi nito at saka inabot sa kanya ang hawak ng mga bulaklak. Tinitigan lamang niya iyon. This won't stick to your hands? Sarkasiko nitong sabi. Hinablot niya iyon. Whatever. Aniya at saka muling umupo at sumimsim ng kape. Napatingin siya rito nang tumabi ito sa kanya. Bakit ka umupo? Bakit? Sa'yo ba tong upuan para sitahin ako? Tinaasan siya nito ng kilay. Oo nga naman, di na siya nasanay. Palagi siyang talo kapag tinatarayan niya ito. Umorder din to ng kape at pancakes. Inilagay nito sa tapat niya ang isang platito. Yan, para mabusog ka naman. Hindi yung puro kape na lang laman ng tiyan mo. No thanks. Ano yung inisnob ang pancake? Eat. No. I said eat. Maotoridad din itong utos. Sumimangot siya at saka nagsimulang maghiwa ng pancakes. Ano na naman ba itong ginagawa niya? Bakit siya sumusunod sa hudlom na ito? Nababaliw na yata siya. I am still fond of your stubborn behavior, dear. Anito sa pagitan ng pagsubo. At ang ganda mo pa rin kapag nagagalit ka. Whatever. Loser. Dugtong nito na lalo lang kinalukot ng mukha niya. Tumawa ito. Cute, Venice. I like that. Sinamaan niya to ng tingin. Ngunit isang simpatikong ngiti naman ang ginanti nito. Di ko pa rin maintindihan kung bakit kinaimbita sa gathering na to. Maya-maya sabi niya. Simple. Magaling ako. Hindi ka rin mayabang, ano? Hindi ako nagyayabang. Uminom ito ng kape. Where is your mind, Venice? Bakit ka nagtatanong ang walang kwentang tanong? Tumaas ang kilay niya. Don't tell me you were thinking about me. Ngumiti ito. What? Bulalas niya. You're ridiculous. Hoy, Xander. Okay, I know it. Don't worry, I'm not mad. Tumayo ito. Naiintindihan kita. Mahirap nga namang aminin. Nilapit ito ang mukha sa mukha niya. Namamiss mo rin ako? Anito saka siya kinintila ng halik. Good morning, sweetie. Gonna go to your cabin later? Okay? See ya! Anito at saka umalis. Naiwan siyang di pa nakakabawi sa ginawa nito. Napangiti siya habang pinararaanan ng daliri ang mga labi. I've missed you, Xander. Nagulat si Venice na mapagbuksan ng pinto ang di magkamayaw na crew sa dami ng mga dalang bulaklak. Kinuha niya mga iyon saka nagpasalamat. Binasa niya ang card na nakaipit sa magagandang peonies. Hi, my pretty wife. Hope you've found that spot in your heart for me. But if you still haven't it yet,
I just might make a move. I've missed you, Sander. Kakababa pa lang niya na malaking bouquet na yon. May dumating na naman na may dalang violet milleflores. That was her weakness. Di na siya magtataka kung bakit alam yun ni Xander. She thanked the man who delivered the flowers, but not long after the guy left, another one came bearing neon orchids. Then, another man brought sunflowers. Balak ba akong lunurin ng lalaki yun sa bulaklak? Did you like the flowers? Napatingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Tsaka nagbaba ng tingin at tumalikod. Hindi niya nais na pa ang pinto dahil alam niya, papasok pa rin to kahit gawin niya yon. Are you deaf? I just ask you a question. Naramdaman niya nang isinara nito ang pinto. Di pa ako patay para padalhan ng bulaklak. Bakit? Patay lang bang pinadadalhan ng bulaklak? You sent a lot. Hinarap niya ito. Napasingap siya na ma-realize na konti na lang pala ang pagitan nila sa isa't isa. Napaatras siya. Ayaw mo nun? Para kang flower fairy? Sa sobrang lapit ito sa kanya, naamoy niya na ang mabangong hininga nito. Corny? Nagkibit balikat ito. Umupo ito sa kama niya. I can clearly sense I'm not welcome here somehow. Good thing you know that. But the bigger part of me says I am. Inisihan siya nito. Mrs. Venice Contreras Garcia, how are you really? Why are you asking me that? Sit first. Utos ito habang pinapagpag pa ang kama. Ayokong makatabi ka. Umirap siya. I said sit here. No! Ayaw mo talagang umupo. Sinabi ko na ngang ayoko, hindi ba? Ayaw nga kitang makatabi. Ay! Napatili siya nang bigla siyang hilahin ni Xander. Paupo sa kandungan nito. Ano ba? Bitahon mo nga ako? Pero wala naman siyang ginagawa para makawala rito. You said you did not want to sit beside me. Well then, sit on me. Pangaasar pa nito. We cannot talk this way. Protesta niya. Yes, we can. Naramdaman niyang paghigpit ng yakap nito sa bewang niya. Xander naman. Sino bang makulit na ayaw agad sumunod? Tinaasan siya nito ng mga kilay. Oo na, ako na. Now will you please let me sit properly? No. Nagbago ng isip ko. Let us talk this way. Nakatalikod siya rito kaya tumatama sa batok niya ang mainit itong hininga. Magsalita ka, Venice. Wala akong sasabihin. I'm trying to communicate with you, Venice, honey. Please talk to me. Yumuko si Venice. Ang pakiramdam na para bang sasabog ng dibdib niya ang nagtulak sa kanya upang magsalita. I was hurt, Xander. Di ko naisip na magagawa mo sa akin yon. I knew it was unfair to you, but what you did was very hurtful. That's why I'm here to apologize for everything. You think it's enough that you're here now? Tumaas ng bahagya ang boses niya. I was so devastated, Xander. I felt like dying then. Alam mo ba yon? Gusto kong mamatay nung iniwan mo ko. Pakiramdam ko nag-iisa na lamang ako sa mundong malapit ng gumuho. Niyakap siya nito. I'm sorry. Tears fell from Venice's eyes. After a long period of time, muling nabasa ng luha ang mga pisngi niya. Ngayon na numbalik lahat ng sakit na nararamdaman niya noon. This was a crucial moment. Him hugging her tight and saying sorry. You think that's enough? Sabi niya sa garalgal na tinig. I know it's not, but first, I want to apologize for giving you so much pain. Dahang-dahang piniit siya ng asawa paharap dito. Saka siya pinaupo sa tabi nito. Stop crying, baby, please. It hurts like hell to see you cry. Huminga to ng malalim bago pinahid ng mga luha na namalisbis sa pisngi niya. Saka hinalika ng kanyang noo, pababa hanggang sa magtagpo ang mga labi nila. The kiss was light, but they both knew that the kiss was meant. It was the starting point for the two of them. You're still the one I love. Anas ni Xander sa tinig na siya lang ang nakakarinig. I will do anything to get you back, Venice. I'll do anything. So, nagkita na pala kayo, ani Monica. Magkakarap silang apat sa dining table. Sabi naman sa'yo, ma, hindi matitiis ni Xander na hindi makipagkita agad kay Venice. Sabi ni Renz. Kumanot ang noo ni Venice. Alam niyong nandito siya? Yup, sagot ni Renz. Kami ang una niyang kinausap bago mo pa malamang nandito siya. Masama ang tinging pinaglipat-lipat niya sa mga ito. Ops, huwag kang magalit, Ven. Segunda ni Monica. Good purpose naman eh. Tsaka, bumabawi lang naman ako kay Xander. Tsaka na-surprise ka naman, di ba? Dagdag pa ni Renz. Tumingin siya kay Xander. Nakangiti lang ito. Hay nako,
Itong si Xander may kabagalan ding tinataglay eh. Pag-iiba ng usapan ni Monica. Bakit wala pang Little Xander o Little Venice samantalang 3 years na kayong kasal? Muntik pang masamid si Venice. Monica? Saway niya rito. What? Pa-inosente pang tanong nito. Masama bang magtanong? Isang irap lang ang sinukli niya rito. Lalo namang naaliw si Xander. Well, the time will come for that. Kailan pa pare? Tingnan niyo kami may 2 na. Samantalang nauna kayong 2 magpakasal kaysa sa amin? Malapit na. Tinignan siya nito na nakakaloko. Diba, Venice? Matalim ang tingin binigay niya rito. Natawa si Xander. Ang ganda mo talaga kapag nagagalit. Miss Masungit? Bulong nito sa kanya. Hey, I have an idea. Bulalas ni Monica. Why don't we stay together once we are in Italy? Sama-sama na lang tayong 4 na mamasyal doon. Sa wakas, may nagsuggest ding maganda ang babaeng to. Oo nga. Mas marami, mas masaya. Sang-ayon niya. Pero ma, paano naman ang privacy ng 2 yan? Tanong naman ni Renz. Kailangan may quality time sila na silang 2 lang. Ha? Hindi, okay lang naman yun, diba, Xander? Baling niya sa asawa. Kibit balikat lamang ang sinagot nito. Nag-isip si Monica. Sa bagay. Sorry naman. O sige, maghiwa-hiwalay na lang tayo pagdating doon. Tapos saka na lang ulit tayo magkita-kita kapag pabalik na rito sa cruise ship. Tama. Mabilis na sagot ni Renz. Pero, help? Venice wala ng pero-pero. Yun na yun. Pinal na wika ni Monica. Saka, hello? Nakakaya kay Xander kung hahati pa kami ni Renz sa time ninyo. Pero Xander, di ba okay lang naman talaga yung sama-sama tayo? Muling baling niya sa asawa. Desperado siyang wag matuloy ang pinaplano ng mga ito sapagkat di niya alam ang gagawin kapag sila na lang ni Xander ang magkasama. Wait for me. Mas okay yung huling sinabi ni Monica. Saka kailangan nila na ng privacy just like us. Sinipa niya to sa ilalim ng mesa. What? Anito. Sa halip na mapikon, mukhang tuwang-tuwa pa ito sa nakikitang reaksyon niya. Hep hep? Wala na. The decision is final. Now let's drink a toast to that, sabi ni Monica. Cheers! Anang 2 lalaki. Cheers! Tabingi ang mukhang piningki na rin niya ang kanyang baso. Nagpaalam na si Renz at Monica kapag Juan. Medyo nalasing kasi si Monica at kailangan na magpahinga kaya't naiwan silang 2 ni Xander. Umorder na 1 pang bote ng brandy. Kaya mo pa ba? Tanong nito sa kanya. Oo. Ang totoo, hindi talaga siya marunong uminom dati. Ngunit dahil sa ginawang pag-iwan noon sa kanya ni Xander, natuto niyang gustuhin ang lasa ng alak. Diretso niyang tinungga ang laman ng shot glass. Cool naman tong nilaro ni Xander ang alak sa baso nito. Cool, sweetie. At least marunong ka nang gumawa ng bawal. Tila amuse pa nitong komento habang pinapanood siya na inumin muli ang bagong sali na alak. Don't call me sweetie. Venice ang pangalan ko. Corny. Whatever. Napatawa ito. Sayang di tayo nakapag-bonding ng ganito noon. Wala na siyang maisagot dito, kaya pinili na lang niyang manahimik. Lumipas ang ilang saglit, naubos na nila ang 1 bote. Sinanyasan niyang waitress para magdala pa ulit na 1 pang bote, pero inawat na siya ni Xander. Let's go! Namumungay na yung mga mata mo, lasing ka na. Anito habang inaalalayan siyang tumayo. Kaya ko, huwag mo akong hawakan. Ani nga sa garalgal na tinig. Tumayo siya pero muntik matumba. Kung di siya inalalay ni Xander. Pumalatak ito. Kaya pala ha, walang ano-ano, binuhat siya nito. Hey! Tili niya. Put me down, hoodlum. Kulit? Nilabas siya nito ng bar at dinala sa cabin nito. Pagdating doon, dahan-dahan siyang inihiga nito sa kama. Venice groaned. Umikot ang paningin niya at namimigat ang talukap ng mga mata niya. Maya-maya pa, wala na siyang makita kundi kadiliman.